I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Thank you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. We praise your name, Lord God. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Praise His holy name. We bless you, Lord God. Tunay nga karapat-dapat ka, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba. We praise you, Lord Jesus. Panginoon, sa umaga na ito kami lumalapit sa iyong presensya, Panginoon. Lord, dalangin po namin na as we sing, as we dance, may it be pleasing before your eyes, Lord Jesus. Panginoon, gusto lang namin itaas ang iyong pangalan. Papurihan ang iyong pangalan dahil karapat-dapat ka aming Panginoon. Panginoon, salamat sa pagkakataong muli sa panibagong araw, sa buhay na ibinigay ninyo sa amin, na kami makapagpupuri sa iyo at makapagpapasalamat. Lord, we thank you. We thank you, Lord God. We thank you for your mercy.
Lord. We bless you, Lord God. Salamat, Panginoon. Ang aming pasasalamat ay sa'yo lamang. Ang aming papuri ay sa'yo lamang, aming Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord God. Thank you, Lord God. We will bless your name. Where your streams of abundance flow, blessed be. Blessed be your name, when found in the desert place, when you walk through the wilderness, blessed be. And every blessing you pour out, turn out to praise. When the darkness closes in, Lord, sing out the same. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Bless your name.
great God. You are a great God, Lord Jesus. Napakakapangyarihan mo, aming Diyos. Kaya po, sa mga panahon na kailangan namin ng tulong, we look up to you, Lord God. We look up to the great God who is worthy of praise. Because our help comes from you, Lord God. You are great, Jesus. You are great, Lord God. We want to thank you this morning. Magpapasalamat po ang aming mga puso sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. You're great, Lord God. Great is the Lord in whom we have the victory. Let's declare. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God, eternal, true on earth and heaven above. Thank you, Jesus. Let's sing great. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Let's sing great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. Thank you, Jesus. He leads us against the enemy.
do you want to lift your name on high? And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true earth and heaven above. We thank you, Lord God. We glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. We lift your name on high. We lift your name on high. Because your name is the highest, Lord God. Pinakamataas sa lahat, Panginoon. Higit sa lahat ng bagay. Higit sa lahat ng aming mga pinagdaraanan. Higit sa lahat ng problema. Higit sa lahat ng sakit at karamdaman. Ang iyong pangalan ay higit sa lahat. Higit sa lahat, Panginoon. So, Lord God, we will declare that your name is high above every name. Thank you, Jesus.
as we have breath, Lord God, we will sing holy, holy, holy are you, Lord. You're holy, Lord Jesus. You're higher, higher, higher. And we will continue to lift up your name in our lives. Lift the name of Jesus in your family. Lift the name of Jesus in your friendships. Lift the name of Jesus in your relationships. Lift the name of Jesus and even among your enemies. Lift the name of Jesus. He is the most powerful name. Jesus. We will continue to lift up your name as we live our lives and as we study your words, Lord God. May your name be lifted high, Lord Jesus. Jesus. Lord, we thank you for this opportunity to exalt your name, for this opportunity to use our voices to lift up your name, Lord God. We thank you, Lord Jesus. May we continue to live a life of worship, Lord God. Lord, we thank you and we glorify you. Holy, holy are you, Lord. Holy are you, Lord Jesus. We praise you, Lord God. We thank you, Lord Jesus, for your love and mercy. Thank you, Lord God. We lift up your name. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise his name. Amen. And amen. Tapakan po natin ang ating pong Panginoon. Yung mas malakas pa, palakpak kay Jesus. Hallelujah! Alam niyo po, pag tayo po ay pumupunta dito po sa bahay panambahan, ang pinupuntahan po natin ay hindi po tao, kundi ang pinupuntahan po natin yung Diyos na ating pong inaawitan. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Amen? The name above every other name. Kundi ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesus. Siya ang dahilan kung bakit po tayo nandito ngayon. Siya ang dahilan kung bakit tayo po'y nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Siya ang dahilan kung bakit po tayo humahayo at nangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Para ang tao ay hindi lamang maunawaan ang katotohanan, hindi lamang para sila po ay magkaroon ng maayos at pinagpalang buhay, kundi higit sa lahat, sa pamamagitan ni Jesus, sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? So maraming salamat po sa inyong pong mga panalangin. Kasi last few days ago, ay kami ng aming pong grupo ay nag-mission po sa Surigao. Kami po ay dumaan ng Siargao at kami po ay pumunta sa isang isla na ang pangalan po ng isla ay Socorro. Kung kayo po ay aware sa mga nakalipas na mga buwan, I think this year or last year, ay ang bayan po ng Socorro sa Surigao del Norte ay talagang pinagpipiestahan po ang bayan ito sa balita dahil po sa isang tao na ang kanyang pangalan ay si Senyor Aguila. Amen? At itong si Senyor Aguila po ay sa lugar po ng Socorro ay meron po siyang miyembro na mahigit na 5,000. At karamihan po sa mga miyembro po ni Senyor Aguila ay mga professional. Meron po mga pulis, meron mga sundalo, at yung iba ay mga retired na pulis at sundalo, mga teachers, at iba't iba pa hong antas ng buhay. Pero po, majority po sa kanila ay mga mahihirap.
So, itong lugar na ito, sabi po ng aming po mga nakadaupang palad na mga pastor doon, ay meron pong mahigit 20 people's organization. Ibig sabihin, may iba't ibang grupo na iba ang paniniwala, na kadalasan kung sino ang pinuno, yun ang kanilang kinikilalang Diyos. No? So alam naman po natin kung paano ang naging pangyayari sa buhay po ni Senior Aguila, na sa edad na 22, kinilala siyang Diyos, pinagkatiwalaan ng kanilang buhay, na kahit anong sabihin ni Senior Aguila ay sinusunod nila hanggang iwan nila ang lahat sa kanilang buhay, sa syudad, at sila ay namuhay na bundok doon po sa lugar po ng Socorro. Kami po ay pumunta doon dahil ang isa naming kasama na si Pastor Ron ay naunang nagpunta doon dahil siya po'y nayaya ng kanyang mga kaibigan na pastor, at nakadaupang palad niya yung ibang mga miyembro po ni Senior Aguila, at ganoon din po ang mga kapastoran at ang mga mananampalataya sa lugar na iyon. Kaya nga po nagkaroon po siya ng pasanin, at kami rin po ay nagkaroon ng pasanin. Kaya kami po ay dumako doon, few days ago. Pumunta kami doon ay July 2, at dumating lamang po kami kahapon. At alam niyo po, ang dahilan kung bakit kami pumunta doon ay dahil nais po namin maibahagi ang katotohanan at ang ebanghelyo sa mga grupo po ng ni Senior Aguila. Wala na po si Senior Aguila doon dahil siya po ay nasa kulungan na. Yung kanyang pakpak ay pinutol na at binali na. Siguro dahil siya po ngayon ay nasa kulungan, hindi na Aguila ang kanyang pangalan. Baka pipit na po siya. So, tingnan niyo po, anumang maling paniniwala, anumang kulto ay hindi magtatagal, dahil lalabas at lalabas ang katotohanan na dapat na walang ibang kikilalaning Diyos ng bawat isang mananampalataya kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Kagaya ng huling awitin na ating pong inawit, walang ibang pangalan na pwede po nating sambahin sa buhay po natin at itaas, bigyan ng mataas na pagkilala at parangal, kundi ang pangalan Hesus lamang. Amen? Dahil alam natin ang katotohanan na walang ibang pangalan na naisulat sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo. So kami po ay bumiyahe July 2 from Clark to Cebu and Cebu to Siargao. And then pagdating po namin ng Siargao, naiwanan po kami ng biyahe nung pampasaherong barko papunta po doon sa syudad. At dahil po na nahuli po kami ng 5 minutes, hindi po namin naabutan yung sinasakyan, yung dapat na sasakyan po namin, dahil kailangan po namin makaabot doon sa oras na aming pong appointment sa mga officer na Senior Aguila, ay kami po ay sumakay ng pump boat. Isang maliit na bangka. Ilan ba kami? 7 kami. Kasama ang mga bagahe. Kasama ang 2 karton na Biblia at mga Bible tracts, Gospel tracts. And then, pagdating namin po sa kalagitnaan ng aming pong paglalayag, biglang tumigil yung bankero po namin at tumatawag po siya sa kanyang cellphone, at naririnig po namin, sabi niya, magpadala kayo ng isa pang bangka na magiging rescue. Dahil yung pala, hindi kami pwedeng dumiretso sa aming pupuntahan kasi malapit na kami sa open sea. Dahil dating po sa open sea, paghapon na pala ay sobrang lakas na ng mga alon.
Masyado nang malakas ang alon. So hinintay po namin, naghintay po siguro kami ng halos 1 oras bago dumating yung isang bangka para lilipat yung ilan po sa amin doon para yung sinasakyan namin bangka ay parang overloaded na. Baka pagdating po doon sa open sea at sa lakas ng alon, baka po ay tumaob at mapahamak po kami. So dumating po yung isang bangka. Akala namin malaking bangka, mas maliit pa doon sa amin pong sinakyan. No? So, dahil yung 3 po namin kasamang pastor ay hindi gaano marunong lumangoy. So, ako, si Pastor Eric at si Pastor King ay lumipat po sa isang bangka. At alam niyo po, pagkalipat namin, nung papaandarin na po yung bangka, tumaob yung bangka. So lahat kami nakasakay sa bangka, 5 ay nahulog sa dagat. Nung unti-unti pong lumulubog yung bangka at tataob na po yung bangka, nauna pong nahulog si Pastor King, si Pastor Eric, yung bangkero, at yung isang kasamang taga-roon. At ako po ay medyo tumalon ng konti kasi pag hindi ako tumalon, baka magkukumpulan po kami doon. At pag medyo nagpanik, baka po maghihilan po kami. At alam niyo po, sa ganoong kalalagayan ay medyo, alam ko naman po dahil may konti po akong training, ay laging sinisigaw po sa mga kasama ko, relax lang kasi medyo nagpapanik na ng konti. At alam niyo po, mabilis po akong nakabalik sa bangka at ako po'y nakatungtong kaagad doon sa ibabaw ng tumaob na bangka. So yung dalawa, si Pastor Eric at si Pastor King, ay medyo nahirapan, lalo na si Pastor Eric, halos 3 beses pang lumubog at nahihirapan po siya. Pero alam niyo po, napakabuti ng ating pong Panginoon. Kami po ay nakatungtong ulit doon sa tumaob na bangka. At alam niyo po, from nowhere, bigla pong may dumating na malaking bangka. Isang bangka na meron pong laman na mga tripulante, na mga 6 siguro. At itong bangka na to ay malaki dahil panghakot nila ng mga buhangin at ng mga semento at ng iba't iba't pang mga kalakal. Pero nung kami lilipat doon sa bangka, wala kami nakikitang malaking bangka na parating. Pero nung tumaob kami at nung kami ay nakatungtong na sa ibabaw ng tumaob na bangka, ay biglang meron pong dumating na malaking bangka. So kami lumipat doon. Lahat kami, pati yung mga nakasakay na doon sa kabilang bangka na hindi po lumuwog, yung 3 pastor na kasama namin. Ano? Actually nga po, nakunan pa nga ng video at nakunan ng picture yung pagkakalubog po namin. No? Nakalimutan ko lamang kung sabihin kay Precious para may class po kung ano yung itsura namin na kami nakatungtong doon sa ibabaw ng bangka. Ano? Bakit ko po ikinukwento po sa inyo ito? Alam niyo po, nung sakay na kami sa malaking bangka at kami ay lumayag na, lahat ng bagahay namin, iniwanan namin doon sa isang bangka na nauna namin sinakyan. At nauna na po kami, alam niyo po, pagdating namin po sa open sea, yung malaking bangka na sinakyan po namin, pag ginahampas ng alon ay talagang halos liliyad-liyad po siya. At medyo matagal-tagal po yung paglalayag namin doon sa open sea. Alam niyo po, kung kami po ay gagamitin namin ang aming pong mga kaisipan bilang isang normal na tao, bakit maliit na bangka yung i-repair sa aming pong sasakyan? Bakit hindi sinabi ng bangkero na pagdating ng hapon ay malakas na pala ang alon doon sa open sea? At lalo-lalo na narinig namin
na umaga pa lamang ay alam na nila na pagdating namin doon sa lugar kung saan kami hinintuan at naghintay kami ng panibagong isang bangka, ay yun na talaga ang kanilang plano. So kung gagamitin namin yung aming pong mga sarili, magagalit kami. Pero alam niyo po mga kapatid, nung nakita namin kung gaano kalalakas yung alon doon sa open sea, nagpasalamat pa kami sa ating pong Panginoon. Bakit? Kasi kung tumuloy kami at gamit namin yung maliliit na bangka at hindi kami tumaob, sabihin ko po sa inyo, baka wala na po kayong pastor ngayon. Dahil sa lakas ng alon. May mga pangyayari sa ating mga buhay na minsan mahirap po natin maunawaan na inaalaw ng ating Panginoon. Alam niyo po, pagdating namin ay talagang tahimik lahat pagdating namin sa isla. Pinagtitinginan kami ng mga tao habang naglalakad kami kasi basang-basa kami. Alam niyo po, lahat kaming nahulog, may dala-dala po kaming backpack. At nandoon lahat ang mga importante namin gamit. Pero alam niyo, napakabuti ng ating pong Panginoon. Kasi yung backpack na dala ko ay yung lagayan po ng laptop na medyo waterproof ng konti. Buti hindi ako pumayag dahil sinasabi ni Precious Static, gamitin mo yung aking backpack na bago niyang bili. Pero sabi ko, hindi, gagamitin ko na lang yung dati kong ginagamit. Alam niyo po, pero kung ordinaryong backpack yung dala-dala ko, yung cellphone ko baka hindi na gumagana ngayon. Yung tablet ko baka hindi na po gumagana ngayon. Pati yung dala-dala kong pera kasi ako po yung taga-hawak ng finances ng aming pong grupo. Baka nabasa na lahat. Pero nabasa rin po ng konti. Kaya ang tagal ko pong nagpapatuyo ng pera nung kami po nandoon na sa isla. Alam niyo po, yung dalawa kong kasama, kanilang cellphone ay hindi na gumagana, kanilang tablet ay hindi na po gumagana. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Sabi nga kahit hindi na gumagana yung kanilang mga gadget, basta mahalaga buhay kami. Alam niyo po, nung nangyari sa amin ang bagay na ito, naalala namin yung naging buhay po ni Pablo. Na si Pablo mismo ang nagsabi dahil sa Ebanghelyo, dahil sa pangangaral niya ng katotohanan, naranasan niya ng ilang araw siyang balutang-lutang sa ibabaw ng tubig ng ilang araw at ilang gabi. Naranasan niya kung paano mawasak, masira ang bangka na kanyang sinasakyan. At pati ang kanyang buhay ay nalagay sa bingit ng kamatayan dahil lamang sa pangangaral ng mabuting balita. There's always a prize in doing the Great Commission. Pag ginampanan mo ang Great Commission, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pangangalawa, ang paghayo upang maipakilala si Kristo sa buhay ng tao. Maraming mga pangyayari at mangyayari sa buhay natin na minsan hindi natin maunawaan pero kailangan natin ipagkatiwala sa ating pong Panginoon. Amen? Amen? So palakpakan po natin ang ating Panginoon. So alam niyo po, na late man yung grupo namin para i-meet yung mga officer na senior Anila. Nakapunta pa rin yung mga kasama po namin pero ako po hindi po nakasama dahil kailangan ko pong asapusuhin yung mga nabasa po namin mga gamit. At alam niyo po, napakabuti ng ating pong Panginoon.
nabahaginan po ng salita ng Diyos. At si Pastor Jason Candelaria ang siya nagbahagi ng salvation message sa mga officer at mga leaders po ni Senior Aguila. At alam niyo po, ito pa, nung gabi na, nung matutulog na po kami, pero hindi ko po naramdaman eh. Pero yung mga kasama ko, naramdaman nila siguro dahil sa sobrang pagod ko, nakatulog ako ng mahimbing, lumindol pa ng 0.4 plus doon sa lugar kung nasaan po kami. Amen. Muntik na kami malunod. Kinagabihan, magpapahinga na kami, meron pang lindol. Amen. So, makikita niyo po yung paghandlang ng kaaway. Dahil kinabukasan po ay maghapon na Pastors and Leaders Conference. At alam niyo po, grabe ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya, ng mga pastor at ng mga leaders doon sa lugar na ito. Grabe ang kanilang pasalamat. Grabe kung paano sila hindi po. Grabe yung iyak, yung talagang muling susuko nila muli ang kanilang buhay sa ating pong Panginoon. And then, yung pangatlong araw, ay yun naman po ay nakasama namin yung mayora ng bayan ng Socorro at ng ilang mga pulis at ng mga pastors and leaders at nagkaroon po muli ng gawain. At doon po nakita namin na talagang kami ay dinala ng Diyos sa lugar na iyon upang kami ay gamitin para maging pagpapala, maging kalakasan ng mga mananampalataya. At yun ay ayaw ng kaaway. No? Pero inalaw lahat ng Panginoon na yun na maranasan namin. No? Maranasan namin na kami malubog, tumaob yung bangka. Para makita namin na ang Diyos pa rin ang may tangan-tangan ng aming buhay. Sa buhay natin, yung mga pangyayari na bigla-biglang nagaganap na hindi natin maunawaan. Minsan, magtataka tayo, minsan magtatanong tayo, bakit kung kailan ko isinuko ang aking buhay sa Panginoon, bakit nangyari pa ang mga bagay na ito? Pero tingnan niyo po, minsan titingnan natin na may mga pangit na nangyayari, pero pagkatapos ng mga pangit na pangyayari yon, merong mas mainam at mas magandang gagawin at ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen? So, in Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kaya nga po, nakapapil lang po ako ngayon, wala po yung tabo at medyo nasa bigasan pa. Para masipsip ng mga bigas yung kunting moist na nandoon sa loob ng aking tablet. Kasi pag isinasaksak ko po, ay meron pong nag-a-appear na liquid detected. Sabi nga namin na didetect daw sa liquid. Pero kanina po, dahil magdamag ko na pong inilagay sa bigasan, kanina po isinaksak ko, trinay ko, wala na pong lumalabas na warning na ganoon. So praise the Lord. Amen? So in Matthew chapter 28, verse 19 to 20, sabi po dito, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age." Sabi ko lang, "Go therefore and make disciples." Alam niyo po, yung ginawa po namin doon sa Socorro, hindi lamang po nagbahagi po kami ng Ebanghelyo, ng mabuting balita, kundi kami rin po ay nag-conduct ng training sa mga pastors and leaders doon. At ang isa pang napakaganda, meron pa po kami mga pastor na na-meet, na nag-spend ng oras sa amin, na marami po silang pinagdaraanan.
At doon po sa bagay na iyon, nakita po namin na talagang kami ay dinala ng Diyos sa lugar na iyon. Na yung mga ibang mga pastor nandun na sa isang kalalagayan na sila ay maghihiwalay na ng kanyang asawa. Dahil sa hirap ng buhay, dahil sa kagustuhan ni pastor na magawa ang pinapagawa ng Diyos sa kanya, so nagsasuffer yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa at ang kanilang mga anak. Dahil siguro baka yung asawang babae ay ini-expect niya ng isang masagana at maalwang buhay. Alam niyo, ganun talaga. Na may mga panahon sa buhay ng mga lingkod ng Diyos na kailangan niyang dumaan ng matinding sakripisyo at matinding pagtitiis. Pero isang bagay ang patuloy namin pinapaalala sa mga nakausap namin mga pastor na mayroong ganoong mga pinagdaraanan. Yung sinabi ni Haring David, na wala pang nagtiwala sa Diyos na pinabayaan at ginutom ng ating Panginoon. Amen? So, tunay nga na dahil sa Ebanghelyo, maraming mga dapat na isaalang-alang. Dahil sa Ebanghelyo, marami kang dapat na iwanan at talikuran. So, ito po yung panawagan ng bawat isa po sa atin. Itong Great Commission na ito ay hindi lamang para sa mga pastor, sa mga evangelista, sa mga propeta, sa mga teachers o mga nagtuturo ng salita ng Diyos, kundi itong Great Commission na ito ay para sa lahat ng mga nananampalataya. Na lahat po tayo ay inuutusan ng ating pong Panginoon na kailangan nating humayo. Kailangan nating ibahagi ang Ebanghelyo. No? Kailangan nating ibahagi ang mabuting balita. Alam niyo po, kung kayo po ang siguro ang nakasama po namin na pumunta sa lugar na iyon, baka marami po sa inyo hindi niyo po idinisa na kayo po ay tumira sa lugar na iyon. No? Halos mabibilang lang po sa daliri kung meron kang makikitang 4 wheels doon sa kalsada. Kadalasan ay single na motor at tricycle na ang lalapad at talaga ang bibigat dahil hinahabaan nila at nilalaparan nila para marami ang makasakay. At halos bibihira ang maayos na kalsada. Walang mga internet na ganyan sa atin, pero makikita mo doon halos siguro lahat ng mga tindahan ay meron yung tinatawag na piso net. Gano'ng kahirap nun pag ikaw ay umaasa lamang sa piso net. Kaya mapalad po tayo dahil nandito po tayo sa lugar na ito na pinagpala ng Diyos. Pero isang bagay ang nakita namin doon, kahit na puro hirap, puro pasakit ang maririnig mo sa buhay ng mga pastor at ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, pero nandun yung kanilang passion. Nandoon yung kanilang fire para ibahagi ang salita ng Diyos. Na kahit ang kanilang mga kalaban ay yung mga people's organization, na ang sinasamba ng bawat miyembro ng people's organization doon ay yung kanilang leader. Hindi na yung Diyos na buhay at makapangyarihan. Pero, bakit tayo maayos ang buhay, magaan ang buhay, pinagpala ang buhay? We have the luxury, pero bakit para magaan wala tayong gana na ibahagi ang salita ng Diyos? Gaano ba kahalaga ang Ebanghelyo at kailangan nating ibahagi? Na kailangan hindi natin binabaliwala yung pagiging mananampalataya po natin. In Romans chapter 1, in verse 16 to 17, ito po yung dahilan kung bakit kailangan natin ibahagi ang Ebanghelyo, ang mabuting balita. Dahil ito ang nakita ni Pablo sa kanyang
pagsunod sa ating pong Panginoon. Sabi ganoon in Romans chapter 1 verse 16 to 17, "For I am not ashamed of the gospel." Alam niyo po, sabi ni Pablo, "I am not ashamed of the gospel." Hindi raw niya kinakahiya ang Ebanghelyo. Pero tayo, hindi na nga natin ibinabahagi ang Ebanghelyo, ikinakahiya pa yata natin ang ating pagiging isang born again. Na minsan, halos ayaw natin na mabanggit at malaman ng ating mga kaibigan na tayo ay born again. Dapat ang merong tapang na sabihin na tayo ay mga born again. Dahil wala tayong ibang kinikilalang Diyos kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala tayong ibang kinikilalang tagapagligtas kundi si Jesus. Wala tayong ibang nilalapitan pag tayo nanalangin kundi si Jesus. Dahil si Jesus ang nagsabi na pag tayo ay tumawag, tayo ay kanyang pakikinggan. Na pag tayo ay humingi, tayo ay kanyang bibigyan. Amen? Kaya nga sabi ng Apostol Paulo po, "I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation." Ito ang dahilan kung bakit hindi niya ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito raw ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Oo nga, paano maliligtas ang tao kung walang magbabahagi ng Ebanghelyo, ng mabuting balita? Kailangan nilang mapakinggan ang Ebanghelyo para sila ay makapakinig ng katotohanan at para tanggapin nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Paano nila maririnig? Paano nila malalaman ang katotohanan kung walang magbabahagi? Kaya nga ang bawat isa po sa atin, ano man yung estado natin sa ating buhay, kailangan magkaroon tayo ng pagmamahal at magkaroon tayo ng desire na ibahagi ang Ebanghelyo. Simple lamang po. Hindi mo na kailangan pa ng maraming mga verses sa Biblia para maibahagi mo ang Ebanghelyo. Yung buhay mo lang, yung ginagawa ng Diyos, kung ano nangyari sa iyo, kung paano ka binago ng Diyos, kung paano ka pinagpala ng Diyos, kung paano mo naunawaan na ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan dahil sa dugo ni Jesus. Isabihin mo sa kakilala mo, sa kaibigan mo, kapitbahay mo, sa magulang mo na hindi mo pa kasama sa iyong pananampalataya. Kaya ako'y natutuwa at blessed at nagpapasalamat sa ating Panginoon pag merong isang pamilya na halos lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay kasamang naglilingkod, nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Kailangan magkaroon po tayo ng pasanin. Magkaroon tayo ng burden na pag nakita natin yung tao wala pang pagkakilala sa ating Panginoon, yung puso natin ay umiiyak. Huwag natin kaingitan yung buhay nilang nananagana. Pagkos malungkot po tayo, hayaan natin na magkaroon ng iyak yung puso natin dahil yung kaluluwa nila ay napapahanga. Amen? For it is the power of God unto salvation to everyone who believes. For the Jew first and also to the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Alam niyo po, yung faith ng mananampalataya, ang magbibigay niyan ay ang ating pong Panginoon. Pero mag-grow, titibay, lalawak, lalalim ang pananampalataya ng isang tao pag siya'y patuloy na nakakapakinig ng mabuting balita, ng salita ng ating pong Panginoon. No? So, mga minamahal kong mga kapatid, ang challenge ko po sa bawat isa,
tayo magkaroon ng pasanin na may ibahagi ang Ebanghelyo. Huwag nating ikahiya. Huwag tayong matakot. Kung meron ng maraming iba dyan, nag-underground pass pa lamang tayo. Wala tayo sa China, wala tayo sa ibang mga lugar o sa Muslim country na kailangan pa nilang itago ang kanilang pagtitipon. Kailangan pa nilang itago ang kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tayo, we have so much freedom to share the gospel. Seize the moment. Amen? Dapat yung moment na meron tayo, yung kalayaan na meron tayo, i-grab po natin yan. Huwag nating hayaan na dumating tayo sa punto na wala na tayong kalayaan para ibahagi ang Ebanghelyo. Salamat po tayo. Proverbs chapter 11 verse 30. Sabi nga, the fruit of the righteous is a tree of life. And whoever captures souls is wise. Sino raw ang mga ikinukonsider na mga matatalinong mga tao? Yung nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Yung taong nagtapos ng merong mataas na parangal? O yung taong ginamit siya ng Diyos, nagbahagi ng Ebanghelyo, at sa pamamagitan niya, merong isang kaluluwa na nagsuko ng buhay sa ating pong Panginoon. Sabi ni Haring Solomon, na pinakamatalinong tao, whoever captures souls is wise. Nawa sa umagang ito, sa ating pong pananalangin mamaya, manalangin tayo sa Diyos, nang bawat isa sa atin tayo gamitin ng ating pong Panginoon, na maging daluyan ng kanyang kapangyarihan, na maging daluyan ng kanyang Ebanghelyo, na tayo gamitin ng Diyos, na yung mga tao na hindi pa nakakilala sa ating pong Panginoon, tayong maghamit para ang mga tao ito, ang kanilang kaluluwa ay masecure, at hindi po mapahamak, at sila ay magkatanggap ng tunay na kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Yun po yung panalangin po natin. Kaya alam niyo po, nagpapasalamat ako dahil bago man lamang natapos yung semester, marami po sa atin, tayo po ay nakapenetrate sa mga school at naibahagi natin ng unti-unti yung mabuting balita, yung gospel, yung salita ng Diyos, yung pangako ng ating Panginoon sa mga estudyante. Nawa, itong parating na semester ay mabigyan muli tayo ng pagkakataon upang tuloy-tuloy pa rin yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Dahil naniniwala po kami ng pag-asa talaga at ang future ng ating pong bansa, ng ating pong probinsya, ng ating pong bayan ay nakasalalay sa next generation. Sa mga kabataan. Mga kabataan na hindi lamang nakapagtapos ng kanilang mga kurso, mga kabataan na matatalino, kundi mga kabataan na may pagkakilala sa ating Panginoon, mga kabataan na mayroong takot sa Diyos, mga kabataan na naglilingkod sa Diyos, mga kabataan na mamumuhay na punong-puno ng katwiran sa harapan ng ating pong Panginoon. Dahil pag ang namuno sa atin ay isang tao mayroong pagkakilala sa Diyos, a righteous person, having a right standing with God, kapatid,
Hindi po iiyak ang mga tao, kundi ang mga tao ay magsasaya dahil ang kanilang pinuno ay merong pagkakilala sa ating pong Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, nawa sa umagang ito, meron pong kunting kurot sa ating pong mga puso. Itong salita ng Diyos na ating pong napakinggan. Na nawa mula sa araw na ito, magkaroon tayo ng burden sa mga tao wala pang pagkakilala sa ating pong Panginoon. Sino ba ang aabot sa kanila? Sino ba ang aabot sa kanila? Yung mga tao na nasa ibang bansa. Tayo. Araw-araw nakikita natin sila. Araw-araw nakikita natin ang kanilang kalalagayan. Kung wala kang lakas na ibahagi ang salita ng Diyos, manalangin ka. Ipanalangin mo sa Diyos na yung tatay mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, yung anak mo, yung mga magulang mo, yung kaibigan mo, o yung kasama mo sa trabaho, o yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, ay ipanalangin mo. Lumuhod ka sa Diyos na ang Diyos ay kumilos sa kanila, na ang Diyos ay mahabag sa kanila. Tandaan natin, bago tayo nakarinig ng Ebanghelyo, merong isang tao na lumuhod sa ating Panginoon, idinulog tayo. Amen? Ako ay bunga ng pananalangin. Ako ay bunga ng isang taong nanalangin, hindi sumuko sa pananalangin hanggat hindi ako naaabot ng Diyos at hanggat hindi ko na-encounter ang Diyos sa aking buhay. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil meron akong kapatid, meron akong kuya na naunang nakakilala sa Diyos at hindi niya sinarili ang kaligtasan na meron po siya, kundi siya naglaan ng panahon at oras na manalangin sa Diyos na isang araw kakatagpuin ako ng Diyos at yun nga ang nangyari. Mga minamahal kong kapatid, huwag tayong makontento na maayos ang buhay po natin. Maayos ang buhay ng ating mga anak. May kinakain tayo. Meron tayong negosyo, meron tayong trabaho. Huwag tayong makontento noon. Ang makapagbibigay lamang sa atin ng kakontentuhan pag tayo ay ginamit ng Diyos na maging daluyan ng kanyang kaligtasan para sa iba. Amen? Tayo ay tumayo at tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. At sa oras na ito, sa ating pong paglapit, kung dumating ka man sa punto ng iyong buhay at nangusap ang Diyos sa iyo na kailangan mong abutihin yung mga tao na malalapit sa iyo pero hindi ka kumilos, hindi ka gumalaw at binaliwala mo ang bagay na iyon, kapatid, panahon na para ikaw ay humingi ng kapatawaran sa Diyos. At sa umagang ito, ay panumbalikin ng Diyos yung desire ng puso mo na maibahagi mo ang kanyang mabuting balita sa mga tao na ibinibigay sa iyo ng Diyos sa buhay mo. O ikaw naman ay narito sa umagang ito na minsan na ibahagi mo na ang Ebanghelyo. Pero habang tumatagal, dahil sa hirap, dahil sa sitwasyon na iyong pinagdaraanan, tinalikuran mo ang iyong pagkatawa. At binabayaan mo yung mga bagay na dati mong ginagawa
at inuuna mo yung mga bagay na para sa iyong sarili. Sabi ng salita ng Diyos, if you want to follow me and be my disciple, deny yourself. Deny yourself. Aming Diyos, kami ay lumalapit muli sa iyo sa umagang ito. Una sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa iyong pong pag-iingat sa amin. Bagamat kami, O Diyos, ay nakaranas ng isang pangyayari sa aming pong pagtugon sa iyong pagkatawag sa amin, Panginoon, nung kami pumunta doon sa lugar ng Socorro. Salamat po, Ama, dahil hindi mo hinayaan na kami po'y mapahamak. Bagkus lalo mo pang, Lord, pinalawak ang aming pong pangunawa at nakita namin, O Diyos, ang tunay mong layunin. Ama, sa oras na ito, O Diyos, hayaan mo na ganun din po, O Diyos, ang mangyari at maranasan ng bawat isang nandito. Na anuman ang kanilang pinagdaraanan, anuman ang nangyayari sa kanilang buhay dahil sa kanilang pagsunod sa iyo, dahil sa kanilang pananatili bilang isang mananampalataya, mga lingkod ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, hayaan mo na makita nila ang iyong dakilang layunin sa kanilang mga buhay kung bakit inaalaw mo na nangyayari at nangyayari ang mga bagay na iyan sa kanilang mga buhay. At hayaan mo rin po, Ama, na patuloy na buksan mo ang kanilang mga kamalayan upang maunawaan nila ang mga bagay na nangyayari at nagaganap sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay hindi lamang, Lord, sa mga pastor, sa mga evangelista, sa mga propeta, sa mga guro o sa bawat apostol, kundi ang pagbabahagi ng iyong Ebanghelyo ay para sa lahat. Higit sa lahat, Panginoon, sa bawat isang nagsuko ng buhay sa iyo. Lord, sa lahat, Panginoon, na ikaw ang kanilang kinikilalang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya, Ama, sa oras na ito po, Father God, Lord, bigyan mo sila ng lakas, tapang, Panginoon, ng karunungan kung paano nila, O Diyos, na ibahagi ang mabuting balita. Bigyan mo sila ng kakayanan. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon. At sa oras na ito, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aking sinisira at winawasak ang anumang espiritu ng pagkatakot, espiritu ng hiya. O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, bigyan mo sila ng tapang, ng lakas, na loob, Panginoon, na may bahagi ang mabuting balita. Salamat po, Padre God. Gamitin mo ang bawat isang nandito. Ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang estado nila sa buhay, Lord, gamitin mo kahit ang mga maliliit na bata, gamitin mo sila, Panginoon. Oh, let your anointing flow like a mighty river, Lord, upon their lives, oh God. Salamat. Yung mga nasa corporate, yung mga nagtatrabaho, Panginoon, hayaan mo na sa bawat makadaupang palad nila, sa bawat makausap nilang tao, Lord, dumaloy ang iyong kapangyarihan. Hindi man, Panginoon, mahaba o matagal ang kanilang pagbabahagi ng iyong kabutihan, Lord, kahit 1 minuto, kahit 2 minuto, basta mahalaga, O Diyos, titindigan nila ang kanilang pagiging isang mananampalataya. Salamat po, Ama. Lord, sinabi mo sa iyong salita na sa lahat ng iyong mga lingkod na nagtapat, na natili at nagtiwala sa iyo po, Panginoon, hindi mo pababayaan. At hindi mo sila, Panginoon, gugutumin.
Higit sa lahat, ipuprovide mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang iyong pagpapalat biyaya sa iyong mga anak. At Ama, sa oras na ito po, Panginoon, aking dalangin, Ama, sa lahat ng merong sakit at karamdaman, patuloy ka namin kinikilala na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na sa pamamagitan ng mga sugat at latay na tinamon ni Jesus, lahat ng sakit at karamdaman ay binigyan mo na ng kagalingan. Ama, sa oras na ito po, Panginoon, Lord, patuloy ka namin kinikilala na Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ama, sa oras na ito, anumang sakit at karamdaman na umaalipin sa iyong mga anak, sa mga nandito, Diyos, sa apat na sulok ng lugar na ito, maging yung mga nasa online, Lord, kilala mo sila. Alam mo kung saan parte ng kanilang katawan ang meron pong problema. Ama, sa oras na ito, iuunat mo ang iyong mapagpalat, mapaghimalang mga kamay at hayaan mo po, Panginoon, maranasan ng bawat isa ang kagalingan na nagmumula sa iyo, ang himala na nagmumula sa iyo, Lord, ang kalusugan ng pangatawan, Lord, na nagmumula sa iyo. In the name of Jesus, I release healing. I release divine health, good health, Lord, in the name of Jesus. Deliverance from sickness and diseases in the name of Jesus. Lord, salamat po. At maging sa bawat estudyante, Panginoon, Lord, na mag-aaral muli, dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pong pag-iingat. Dalangin namin ang iyong pong provision. Huwag mo silang pagkukulangin, Padre God. Sa bawat mga magulang, Panginoon, Lord, na maraming pinagkakabalan sa araw-araw sa kanilang tahanan, bigyan mo sila ng lakas, bigyan mo sila ng biyaya, na Lord, lahat ng kanilang responsibilidad, magampanan nila na punong-puno ng kagalakan. Salamat po, Diyos. Ama, minsan pa sa oras na ito, amin din po itinata sa iyo po, Panginoon, ang magaganap na youth camp. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pong pagsama. Dalangin namin ang pag-iingat mo sa bawat participants, sa bawat involved, Panginoon. Lord, we pray for your divine protection. Dalangin din po namin ang magandang panahon. Dalangin din po namin ang iyong pong provision. Dalangin namin ang kaayusan. Dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong kapangyarihan, na lahat na dadalo ng mga campers, Padre, maranasan ang iyong hipo, maranasan ang iyong kapangyarihan, maranasan, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, maranasan ang pagdaloy ng iyong banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Lord, sa mga organizer, sa mga workers, sa mga leaders, at ganoon din po, Panginoon, sa mga speakers, O God. Lord, sa mga mag-ngaral ng iyong salita, in the name of Jesus, Lord, we pray for your anointing. We pray for your blessing, O God, in the name of Jesus. Ama, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Ama, sa oras na ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat mo magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. We will bless your name. Jesus. Ano man ang ating sitwasyon, we will bless your name. Blessed be your name in land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name when found in the desert place, when you walk through the wilderness. Blessed be, and every blessing you pour out, turn out to praise. When the darkness closes in, Lord, stay out the same. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name.
Holy Spirit, we offer